pagtiwalian ng Iglesia ni Cristo. Makatotohanan ang paghahayag ng kabulukan ng reliyong ito. Mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na wala sa Biblia, malapa laban sa Biblia. Na sila lang ang may karapatan, sila lang ang may karapatang manalangin, humingi at bigyan. Yan ay isang malaking kasinungalingan. Mahal namin kayo, hindi lang ninyo kami naunawa. Humanda kayo! Alam niyo mga kababayan, ang una pong gusto kong iparating sa inyo, itong tunggalian sa pagitan ng Iglesia ni Cristo ni Manalo at ng Andating Daan. Ito'y dapat nang ilagay natin sa talagang dapat kalagyan. Kaya ako nananawagan, unang-una, kay Ginoong Eranio Manalo. Ganon din kay Ginoong Eduardo Manalo. Harapin na natin to once and for all. Kasi walang mangyayari dito sa tunggalian ito eh. Dahil sa kapansin-pansin ng bayan, nangangamba lang sa maaring maging lundo ng lahat ng bagay na ito eh. From the looks of it, nakikita ko po, hindi na magandang magiging dulo nito. Dahil sa nakikita naman natin kung paano lumaro itong kabilang ibayo natin. Kaya tinatawagan po namin ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo, kumbaga sa boxing, ilapat na natin yung mga paa natin sa lona. Huwag na tayong hawakan ng hawakan. Suntukan na lang. Ha? Ilapat natin yung paa natin, huwag yung kapit ng kapit. Kasi ganyan po taktika ng Iglesia ni Cristo ni Manalo eh. Kapit sa character assassination. Kapit sa paninira. Hindi po ba? Kung ano-anong mga paninira, lalo na kay Bradley Soriano. Pagkatapos, sasabihin nila yung mga doktrina nila na di umani totoo. Kahit ano pa ituro ninyo sa tao, sa radyo nyo, sa TV nyo, ha? Isa lang ang kauwian yan yung ginagawa nyo, self-serving. Di ba? Self-serving yan Sino ang kukontesta sa ginagawa ninyo? Sa itinuturo ninyo. Kayo lang ang nagsasalita rin sa programa nyo sa television at saka dito sa radyo. Walang kumikustyon. Malaya kayo na sabihin nyo gusto nyo. Di ba? Walang pumupuni. Walang nagko-cross-examine sa inyo. Gusto nyo ba ganito na lang ang laban? Pag umaanib sa amin ng mga dating membro nyo, masama loob nyo. Di ba? Ba't di aanib dito yan? Nakikita, mga duwag kayo. I hate to say this, pero yan ang katotohanan. Bakit hindi ang gawin natin? Once and for all. Kumbaga sa boxing, ang paa natin, wala nang alisan sa lona. Sabayan na. Wala nang kapitan. Nagdudulot lang tayo ng takot sa isang bayan ng Pilipino At yan ang katotohanan yan. Marami kayong naliligalig, maraming naaabala, maraming natatakot. Bakit hindi ninyo patunayan sa mga kapatiran sa Iglesia ni Cristo ninyo na kayong tunay na Iglesia? At patutunayan namin, kami ang nasa tunay na Iglesia. Ganyan sana tapos na yan Hindi po ba mga kababayan? Problema puro ganyan ang sistema niyo puro kayo katya, puro kayo daldal. Walang mangyayari. At ngayon mga kababayan at lalo na sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, patuloy po namin kayong paglilingkuran. Pakikita po namin sa inyo mula sa Biblia kung paano yung mga tagapagturo sa Iglesia ni Cristo niloloko ang kanilang mga tinuturuan. Inuulit ko, mga ministro, maawa kayo sa mga kapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo na tinayo ni Ginoong Manalo. Bakit? Kayong nakakaalam na ang iglesyang yan, hindi ang Panginoong Jesucristo ang nagtayo, kundi si Ginoong Manalo. Yan ang patutunayan namin sa inyo at ipakikita namin sa inyo kung paano kayo dinadaya ng samahan yan. Ang buhay ko, nakahandog na sa Diyos to. Mamamatay ako.
sa pagpapahayag ng mga salita ng Diyos. Tandaan niyo yan. Pakikita ko po kung paano ang pandaraya ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Maisipin niyo, sila lang daw ang ligtas. Isang malaking kabulastugan na pinagtututuro niyo yan, kayo lang ang ligtas. Alam po ninyo kung paano nila ikinakamada ang mga sitas? Para patunayang ang Iglesia ni Cristo na itinatag ni Manalo, yun daw ang ligtas. Tingnan po ninyo ang pagsalansa nila sa talata, Nandyan ang trick Sisimulan po natin sa 1:19. Ito po ay mula sa pandoktrina nila, Serie 1976. 77, ito po ay sinaayos ni Ginoong Eranio Manalo. At dito po sa leksyon bilang 4. Pansinin nyo kung paano po yung pandaraya. At makikita nyo kung paano nila niloloko ang mga tao. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. Ano po ang pagtuturo nila dyan na dating kasama nila akong nagtuturo? Para patunayang ang ligtas lamang yung Iglesia ni Cristo o nariyan sa loob niyan. Ito po, 1:9. Ano sinabi ng Panginoon niya? Ako pintuan. Ang sino man anyang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. Anong susunod na biga? Korinto 12:27. Sa unang Korinto, pansinin nyo kung paano nila ikinamada yan. At makikita nyo yung tinatawag na twisting. Ito nakasulat, Korinto 12:27. Sa unang Korinto po. At kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa ay sama-samang mga sangkap niya. Ano po ang sabi sa atin? Paano raw yung pagpasok kay Kristo? Sasangkap daw sa katawan ni Kristo. Bawat isa niya, sama-samang sangkap niya. Anong kasunod na tanong? Sangkap ng ano? Kolosas 1:18. Makikita niyo na kung paano dumiga yan. At siya ang ulo ng katawan sa makapitbagay ng Iglesia. Alin daw po yung sasangkapan? Yun anyang katawan. Alin ang katawan? Sa makapitbagay ang Iglesia. Etong sunod na tanong nila, ano pangalan? Anong pangalan ng Iglesia niyan? Na dapat anyang pasukan natin at sangkapan. Babasahin po natin sa Roma 16:16. Talatang paborito nito ko. Ganito ang nakasulat. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Nakikita ko sa inyo, ang twisting. Ano anyang pangalan ng iglesyang dapat nating sangkapan? Na siyang katawan ni Kristo? Babasahin ng Roma 16:16. Kapito yung binasa ko, ang tunog nandun sa iglesia ni Kristo. Yung mga, medyo hinihina ang banggit dun. Dun magkakabukuhan Ulitin ka lang Nangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga. Ang diin ito, Iglesia ni Kristo. Dilulutang yung Iglesia ni Kristo. Kung gano'n, ang dapat po nating aniban at pasukan, na katawan ni Kristo, na siyang Iglesia ni Kristo. Ganyan yung dinadayang mga tao. Meron ba tayong nabasa sa Roma 16:16 na ang pangalan ng iglesyang papasukan, Iglesia ni Kristo? Wala. Ang binabanggit mo dito ay isang kautosang mandatibo na kung saan ay inuutusan ni Apostol Pablo ang mga kapatid sa Roma na sila'y mangagbatian ng banal na halik. Yung pong binabanggit din sa kasunod na pahayag, binabatian niya kayo ng mga iglesia ni Kristo. Anong problema doon? Yun nga ang pangalan. Loko, paano naging pangalan ng tunay na iglesia? In the first place, pansinin nyo, mga iglesia ni Kristo.